Okay, sa mga may Bible, Jeremiah 35, 13 to 15. Sabi po rito, sabihin mo sa mga taga-Huda at mga taga-Jerusalem, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Bakit ayaw ninyong makinig sa akin at sumunod sa mga utos ko? Tignan ninyo ang mga anak ni Jonadab. Hindi sila umiinom ng alak hanggang sa araw na ito, sapagkat gayon ang minsay iniutos ng kanilang ninuno. Ngunit ako'y laging nagsasalita sa inyo, hindi naman kayo sumusunod. Lagi akong nagsusugo ng aking mga lingkod na propeta upang sabihin sa inyong talikuran na ninyo ang inyong masasamang pamumuhay at gawin ang nararapat. Binabalaan nila kayo na huwag sasamba at maglilingkod sa ibang Diyos upang patuloy kayong manirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyo at sa mga ninuno ninyo. Ngunit ayaw ninyong makinig sa akin. Ayaw ninyo akong pansinin. Ang title ng pag-aaralan po natin ay Psst, pansinin mo naman ang Diyos. Pwede ba sabihin natin sa katabi po natin, Psst. Kalabitin mo, sabay kalabit. Psst. Yan, pansinin mo naman ang Diyos. Pwede na po tayong maupo. Amen. Okay. So title, Psst. Ikaw nanonood, Psst. Uy, pansinin mo naman ang Diyos. Okay? So, ang Panginoong Diyos ay kulang sa pansin sa mga Israelita. Mahal na mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Sila'y inaalagahan, sila'y pinalaya doon sa pagkaalipin, magmula sa pagkaalipin nila sa Ehipto. Pinrovide ng Diyos ang kanilang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Nagpakita ng pagmamahal ang Diyos ng kanyang presensya, ngunit yung kanyang mga anak, ang mga Israel, ay hindi po nila pinapansin ng Diyos. Hindi nila pinapansin ng Diyos sa pamamagitan ng hindi nila pakikinig sa salita ng Diyos. Nagpapadala ng mga propeta ang Diyos ayon sa binasa natin para babalaan sila, ngunit ayaw nilang talikuran ang kanilang masasamang gawa. Kaya nagpapapansin ang Diyos. Sabi si Jeremiah 35, 13 to 15, ngunit ako'y laging nagsasalita sa inyo. Hindi naman kayo sumusunod. Ngunit ayaw ninyong makinig sa akin. Ayaw ninyo akong pansinin. So may hinanakit ang Diyos sa kanyang mga anak, sa mga Israelita. Ganyan ang ginawa ng mga Israelita. Okay? So, sa totoo, sa mga Israelita lamang ba sinasabi po ng ang mga pananalitang ito? Okay? Sa mga Israelita lamang ba na humihingi po ng pansin ang Diyos at hindi sa mga born-again Christian? Kapag sinabing Israel, tayo po ngayon ay yung spiritual Israelites. Okay? Noong unang kapanahunan, sila po lamang po yung anak ng Diyos in the Old Testament time. Ngunit may nangyari nung ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, ipinako sa krus sa ating mga kasalanan at nabuhay ng muli. Ano po yung nangyari sa atin na mga hindi Israelita? Okay, dito po yung atensyon. Napaka-importante po nito. Ano po ba yung nangyari? Hindi tayo Israelita. Hindi tayo kabilang sa pangako, sa tipan po ng Diyos. Ano yung sinasabi ng Biblia na nangyari? Romans 11:24. After all, if you were cut off from what is naturally a wild olive tree, and contrary to nature were grafted into the cultivated olive tree, how much easier it will be for these natural branches to be grafted back into their own olive tree. Okay? So,
Unawahin po natin. So may illustration po ako dyan. Okay? So sinabi po doon na yung tayo daw po ay dating mga wild olive tree na grafted doon sa cultivated olive tree. So ito pong ibig sabihin po nito ay isang metaphor. Nagsasalita po si Apostle Paul ng isang metaphor. Ibig sabihin, pananalita na may paglalarawan kung ano yung nangyari po sa atin. Yung dito po, okay? So pag nag-graph po tayo, sinong marunong mag-graph po rito? Kung ito po yung halaman, at ito po yung halaman, siyempre may kwan po rito, mayroong ugat-ugat po siya rito, di ba? Kapag mag-graph po tayo, puputol po tayo po rito ng sanga para idugtong yung isang sanga. Nakabili na ba kayo ng mangga na namumunga na hanggang dito lang? Kasi gindrafted po sila. Okay, nandiyan pa po ba tayo? Grafting ang ibig sabihin. Pag ginraft, idinugtong, babalutin, di ba? May lupa. Tutubo yun. Tutubo po yun. So ang nangyari sa atin, ang tunay na mga anak ng Diyos ay ang mga Israelita, at tayo na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay grafted lamang. Pinutol po sila para idugtong po tayo. Anong nangyari? Okay? Unawahin pa nating mabuti. Akalain mo'y putulin sila para idugtong tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, para magbigay siya sa atin po ng pansin, para tayo ay makatamasa ng pangako ng Diyos. Hindi lang po sila. Pinutol po sila, alang-alang po sa atin. Next slide. So ganyan po yon. Born-again Christians are the grafted wild olive tree. Hindi po tayo cultivated. Pag sinabing cultivated olive tree, anong ibig sabihin? Inalagaan, kinultivate mo, binunutan mo ng mga damo, inalisan mo siya ng mga bato, nilagyan mo siya ng fertilizer, dinilig mo siya para siya ay mamukadkad at mamunga. Pero anong nangyari? Sila, paulit-ulit na nagsasalita ang Diyos sa kanila, hindi sila nakikinig, hindi nila pinapansin ng Diyos, kaya pinutol po sila. Tayo naman po yung idinugtong. Kaya isang malaking pribilehyo ang ginawa ng Diyos po sa atin. Hindi basta-basta ang ginawa ng Diyos sa atin. Sana ma-realize po natin po yan. Amen? So yan po yun. Okay? Jews were the cultivated olive tree. We are not sons of God before, or children of God. Kaya tayo yung wild olive tree, idinugtong po tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Okay? Kapag nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus, we are now the spiritual Israelites. Kung anong pribilehyo na mayroon sila, kung sila ay may tipan ang Diyos sa kanila, at sila'y ligtas, yung lahat ng kanilang pribilehyo ay gayon din po sa atin. So, number one, anong ibig sabihin pa? Ipinapakita na tayong mga dating hindi Hudyo na kasama na sa tipan ng Diyos, ay kasama na sa tipan ng Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. We now belong to the covenant of God. Pangako ng Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos sa mga Israelita, pwede na nating i-claim, pwede na nating panghawakan. Kasama na tayo sa pangako ng Diyos sa pagpapala po ng Israel. Kapag pinangako kay Abraham, you will be blessed. Tayo rin po will be blessed whether we like it or not. Pagpapalain ka kapag idinugtong mo ang iyong sarili sa Panginoong Jesucristo. Automatic na po yun. Automatic na yung pagpapala. Amen? Ano pa? Number 3, ipinapakita ang importansya sa pagpansin sa Diyos para manatili sa kabutihan ng Diyos at hindi maputol tulad ng mga Hudyo. So pinapakita na kailangan pansinin natin sa Diyos. Dinugtong na kasi tayo eh. Kung sila nga, kaya po silang i-cut off. Gaano pa naman po tayo na idinugtong lamang? Pero ang Biblia ay may binabanggit po dyan kapag bumaba ka sa pagbabasa na sila na mga kinut off, na mga pinutol ay ibabalik muli sa huling araw.
At marami na sa mga Israelita ngayon, nagkalat po sila. They have come to know our Lord Jesus Christ and they have accepted our Lord Jesus Christ. Di ba? Sila yung nagpapako kay Jesus Christ. Tama po ba? Sila yung sumigaw, crucify Him, mga Hudyo po yun. But in our times, marami na ang bumabalik. Kasi nga, when the complete numbers of the Jews, when the numbers of the Jews are completed, sabi ng Biblia, babalik na po ang ating Panginoon. So gusto kong ipakita po sa inyo kung gaano po tayo pribilehiyo. Gusto kong ipakita sa inyo kung anong ginawa ng Diyos. Grabe ang ginawa ng Diyos na pagpapahalaga po sa atin. Mayroon pa, Romans 8:15-16. For you did not receive the spirit of slavery, leading again to fear, but you received the, basahin natin, spirit of adoption, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bear witness to our spirit that we are God's children. Amen. We are God's children. If we pray here and we feel the Spirit of God, we are filled with the Spirit of God. The Spirit testify that we are God's children. Nararamdaman mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos, Sister Iling. Amen. Anak po tayo po ng Diyos. Hindi dahil sinabi lamang, because we feel the presence of God. Napupuspos po tayo ng Holy Spirit. Kailangan maramdaman po natin. So that sabi po rito, so that the Spirit Himself may bear witness that we are children of God. Anak tayo ng Diyos. Hindi na tayo anak sa labas. Idinugtong na tayo. Inadapt na tayo. Hindi lang tayo inadapt, hindi lang tayo idinugtong, inadapt tayo po ng Diyos. Ibig sabihin, yung pangalan niya ay ibinigay po sa atin. Ano pa? Ephesians 1:4-5. For He chose us in Christ before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. He did this by predestining us in adoption as His legal heirs through Jesus Christ. Mga legal na tagapagmana. Legal na tagapagmana ng langit. Legal na tagapagmana ng langit. Hindi tagapagmana ng impyerno. Ganito pala yung ginawa ng Diyos sa atin. Bakit yung iba hindi pinapansin ng Diyos? Anong title natin? Psst, pansinin mo naman ng Diyos. Grabe yung ginawa sa atin po ng Diyos. Di ba? Bakit di pinapansin? Kaya ini-expect ng Diyos na wag tayong tumulad sa mga Israelita. Kaya binasa natin. Kaya isinulat. Kung ano yung ginawa nila na mali, wag nating tularan. Ang matalino daw na tao, kapag may nakita siyang mali, hindi niya susundan yung mali. Babaguhin niya yung mali. Alam niyo po ba yon? Ang mangmang na tao, nakita na nga niyang mali, susundan pa niya yung mali. Mag-i-enjoy pa siya sa mali. Pero tayo po ay tinawag po na matatalino. Matalino po tayo kasi anak na po tayo ng Diyos. Nasa atin na po yung mind of Christ. Amen? At kung tayo ang ipinalit, gaano kalaking pribileyo ang nangyari sa atin. Hindi ba dapat makinig tayo sa mga payo at babala ng Diyos, sa Kanyang mga salita, at pansinin natin ang Diyos dahil ibinaling niya ang pansin sa atin? Nakatuon dati sa kanila yung pansin, ibinaling niya sa atin nung tumanggap po tayo sa Panginoon. Pinuspos po tayo ng Holy Spirit. Binago ang ating buhay. Dati po tayong makasalanan. Ako na mismo, si Apostle Paul, sabi niya, I am the chief sinner of all. Ako rin, pwede kong sabihin, I am the chief sinner of all. O si Brother Andrew, kaya rin niyang sabihin, I am the chief sinner of all. Pero binago po tayo po ng Diyos. Lahat naman po tayo. Marunong kasi tayong sumunod, marunong tayong makinig. Amen? Okay, diretso. So actually, ito po ay, sabi ko, ito po ay rebuke talaga. Okay, rebuke. Kaya lang sabi ko, Lord, sana mangaral ako na may pag-ibig kasi rebuke po ito. So, tanggapin lang natin, okay, at gagawin kong magaan, di ba? So, ginawa ko lang, pinagaan ko po ng konti
para hindi naman po tayo gaanong masaktan. So magkakaroon po tayo ng mga pagkukumpara. Anong mararamdaman nyo, mga magulang, kung hindi nakikinig sa inyo ang iyong mga anak at hindi kayo pinapansin ang iyong payo't pangangaral, mga magulang? Anong mararamdaman ninyo? Di ba, masasaktan kayo? Magagalit kayo, di po ba? Anong mararamdaman nyo, mga asawa, kung hindi kayo pinapansin ng iyong mga kabiyak sa inyong pag-i-effort na magpaganda para sa kanya? Di ba? Papaganda ka, nag-e-effort ka, tapos hindi napapansin ng iyong kabiyak. Di ba nalulungkot ka? Wala naman sigurong natutuwa sa atin dito, di ba? Anong mararamdaman nyo, mga anak, kung hindi kayo pinapansin ng iyong mga magulang sa inyong pag-i-effort na mag-aral para malugod sila? May napanood akong ganito. Panood ko, ginawa na ng lahat ng anak para ipakita na mag-aral sa pamplis yung kanyang tatay. Pero hindi na-please yung kanyang tatay. Kaya yung anak na yun na-involve po sa drugs. Okay? So, hindi magandang bagay, hindi po ba? Anong mararamdaman nyo, mga boss sa kumpanya, kung hindi nakikinig ang iyong mga empleyado at hindi pinapansin ang iyong mga utos? Di ba magagalit ka? Baka i-terminate mo nga, hindi po ba? Ano rin sa tingin nyo ang mararamdaman ng Diyos kung hindi natin siya pinapansin, hindi tayo nakikinig po sa Diyos? Ano sa tingin nyo ang mararamdaman po ng Diyos? Kung ano yung nararamdaman ninyo sa hindi pagpansin sa inyo, ganyan din po ang nararamdaman ng Diyos. Kaya sabi po ng Proverbs 4:20-22, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Lahat po ba'y nakikinig dito? Amen. Pero ikiling daw po natin. Incline our ears. Ibig sabihin, pakinggan natin mabuti. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Okay? Ikiling natin. Huwag mga hiwalay sa inyong mga mata. Ingatan mo sa kabutihan ang iyong puso. Okay? Sa kaibuturan. Yung salita ng Diyos, ingatan daw po natin sa kaibuturan ng ating puso. Yung salita ng Diyos, ingatan daw po natin sa kaibuturan ng ating puso. Huwag pumasok dito at lumabas doon. Gawin nating isang kayamanan dito sa puso. Dahil salita ng Diyos po yun. Sapagkat buhay sa nangakasusumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Ang pakikinig ng salita ng Diyos at pag-iingat sa kaibuturan ng puso ay nagbibigay ng kabutihan para sa atin. It is for our own good. It is for our own good. Dahil ayaw ng Diyos na mahiwalay tayo. Kapag hindi tayo nakinig sa Kanya, saan tayo dadamputin? Yung buhay pa lang naman natin dito, katulad ng iba, mawawasak at sa susunod na buhay, magiging hiwalay po sa Diyos. So it is all for our own good to hear the Word of God, to treasure the Word of God in our heart. Sa hindi pagpansin ng mga anak ng Diyos sa kanilang Diyos Ama na nasa langit, ikinumpara tuloy sila sa angkan ng mga Rekabita. Doon sa text po natin na binasa, nagkaroon ng pagkukumpara. Ang mga Rekabita ay hindi Israelita. Hindi po sila po anak ng Diyos. So minsan, gumagamit ang Diyos sa kanyang pananalita, sa kanyang pagsasalita o pananalita, na ikumpara yung iba para magising yung mga anak ng Diyos. Basahin natin yung text natin, verse 14. Tingnan ninyo ang mga anak ni Jonadab. Hindi sila umiinom ng alak hanggang sa araw na ito, sapagkat gayon ang minsay iniutos ng kanilang ninuno. Sino nag-utos sa kanila? Ninuno, hindi Diyos. Ninuno. Yung angkan ng mga Rekabita, anak niya si Jonadab, minsan lang iniutos sa kanila, tumanim na sa puso nila Tumanim na sa isip nila. So ito, hindi daw po sila umiinom ng alak. Nakuha ninyo? Gusto nyo bigatan natin? Mamaya. Ngunit ako'y laging nagsasalita sa inyo, hindi naman kayo sumusunod. Ano ibig bang sabihin ng Panginoon doon?
Dugtungan pa natin. Jeremiah 35 verse 16, yamang tinupad ng mga anak ni Jonadab na anak ni Rakab ang utos ng kanilang magulang na iniutos sa kanila, ngunit ang bayang ito ay hindi nakikinig sa akin. Nag-utos sa kanila ninuno, mga magulang, hindi Diyos. Hindi sila parte ng covenant. Hindi sila anak ng Diyos. Hindi sila Israelita. Ngunit higit na mas magaling pa silang sumunod at makinig sa utos ng kanilang mga ninuno kaysa sa mga anak ng Diyos. Masakit na katotohanan. Kaya sabi ko sa inyo, rebuke eh. Rebuke! Sabi nila sa Biblia, open rebuke is better than secret love. Okay? Mas maganda pa daw po yun. Kaysa naman binubola po tayo. Sabi ng masakit na katotohanan, higit na mas mabuti pa minsan ang mga hindi mananampalataya at hindi alam ang salita ng Diyos dahil marunong silang manghilin at sumunod ng taimtim sa kanilang puso sa utos ng kanilang mga ninuno. Bagamat mali at hindi ayon sa katotohanan kaysa sa mga naturingang mga anak ng Diyos at mananampalataya sa salita ng Diyos, ngunit ayaw namang sumunod. Kung minsan, ang ibig sabihin ng Diyos, higit pang mas mabuti yung mga hindi anak ng Diyos sa inyo eh. Marunong silang sumunod. At kung minsan tayo mga Kristiyano, nananampalataya tayo sa salita ng Diyos, tinanggap natin si Jesus Christ, minsan, makikita natin higit na mas mabuti pang sumunod at mangilin yung hindi mananampalataya. May nakita ako, nangilin, nagsisimba sa baklaran, talagang successive yan, nangingilin, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero tayo alam na natin, yung katotohanan, God is Spirit, and they that worship Him must worship Him with Spirit and in truth. Pero hindi tayo na nakakasunod. Nakakaligtahan natin na magpuri sa Diyos. Ang Sunday ay hindi para punuhin ang upuan. Ang Sunday ay para purihin ang Diyos. Binigyan tayo ng isang araw para maglingkod sa Kanya. Pribilehyo po iyon. Hindi para magpuno ng upuan. Amen? Hindi lang sila. Yung mga MPA, tinatayuhan nila yung kanilang adhikain kahit na mali. Di ba? Pinaglalaban nila. Handa nilang ibuwis yung kanilang buhay para sa kanilang adhikain. Yung mga anak ng Diyos, handa ba natin ibuwis ang ating buhay? Oo, handa kami. Yung oras nga, hindi mo maibuwis. Tapos handa kang ibuwis ang iyong buhay. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, sister, ay huwag magagalit. Diba? Ito yung totoo. Nasasaktan ang Diyos sa hindi natin pagpansin sa iba. Actually, marami pa eh. Saan ba madalas hindi napapansin ng Diyos? Ito. Okay? Number 1, sa ating orasan. Walang oras manalangin, o kung manalangin man ay saglit lang, pero maraming oras sa TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, at iba pa. Nababagot sa mahabang pangangaral at tingin ng tingin sa relo, pero buong gabi ay kayang magpuyat sa madyong, mag-inuman o manood ng telenovela. Gumigising na maaga para pumila ng napakahaba sa concert ni Miley Cyrus o sa anumang concert at iba pa, pero hindi magising na maaga para hindi malate at makapagpuri sa Diyos na lumikha sa Kanya. Sasabi ba ako ng totoo o nagsisinungaling ako sa inyo? Pag sinabi ko sa inyo, gawin na natin lahat. Pagpaka-enjoy tayo at uminom tayo at pupunta rin po tayo po sa langit. Ganun ako dati. Ayun, nagsisinungaling ako. Binubula ko kayo. Amen? Gusto niyo pa? Okay. Huwag kayong magagalit sa akin.
Okay, sasabi lang ako ng totoo. Updated sa chismis ng kanyang baryo, ngunit hindi updated sa katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. Alam mo yung chismis, kamera ka sa CCTV daw sa baryo nila. Diba, alam nyo yung CCTV, lahat alam nangyayari. Pagdating sa salita ng Diyos, hindi alam. Kilala ang lahat ng artista sa TV pero hindi kilala ang mga pangalan ng mga propeta at apostoles na nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa patutuo nila kay Kristo Jesus na ikaliligtas natin lahat. Amen? Kilala ba natin lahat ng mga propeta? Sino ba ang kilala natin mga propeta? Alam nyo ba, kapag namatay tayo doon sa langit, namatay tayo, aakyat tayo doon sa langit. Sabi nila, sasalubungan tayo ni San Pedro. Oh, San Pedro, nabasa ko yung salita mo, San Pedro. Ang ganda ng sinulat mo. Kaya napako ka pala, pati warik. Dadating ngayon si Juan, kilala mo pa si Juan, di ba? Oh, Juan, di ba? Ikaw sumulat ng Revelation. Nasalubong mo ngayon si Obadiah. Nasalubong mo si Micaiah. Sabi niya, nabasa mo ba yung libro ko na sinulat? Sabi ni Micaiah, hinula ko doon si Jesus Christ, ha? May libro ka bang sinulat? Obadiah, may sinulat ako din ako. Di ba may sinulat ka? Sabi na, nabasa mo yon yung sinulat ko, Obadiah, yung si Hagay. Nabasa mo yung sinulat ni Hagay? Napakinggan mo ba? Kilala mo ba si Hagay? Di ba? Baka ma-out of place tayo pag nandun tayo sa langit, di po ba? Kasi hindi natin sila kilala. Pero si Kuhan, kilala natin yung mga bagong artista ngayon. Kilala natin yung mga artista ng sangre. Di ba? Pero yung mga propeta na nagbuwis ng ating buhay, ng buhay nila para sa ating kaligtasan, hindi natin sila kilala. Bakit hindi natin sila kilala? Kasi hindi tayo umaaten sa service, hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Tinatamad akong magbasa, pastor. Bata pa ako, nung nag-aaral pa ako, tamad na talaga akong magbasa. Di makinig ka. Di ba? Yung binasa natin, ano ba yung text natin kanina? Ayon sa book of Ezekiel. Kilala mo na si Ezekiel ngayon. Nung nakaraan, ayon sa book of Jeremiah, kilala mo na si Jeremiah ay isang propeta. Saan natin nakukuha yan? Sa pakikinig dito po sa gawain ng Diyos. Amen? Alam ang pangalan ng maraming mamahaling bag, sapatos, ngunit hindi alam ang ebanghelyo ni Kristo na nagligtas sa Kanya. Masakit na katotohanan. Amen? Number 3, sa bansa natin hindi pinapansin ng Diyos? Number 3, sa ating pagsunod. Higit na pinapansin minsan natin. Ayan yung picture sa pagsunod. Kita nyo yan? There are 2 words in this one word. The spiritual word and the worldly word. Okay? Which word do you belong? Which word? I belong to the 2 words. Isa pa ako nasa sanglibutan, isang pa ako nasa spiritual word. Kaya kapag maglakad ako, sakang ako. Yes to the word, yes to God. Amen. Hindi po yung pagsunod. Ayon sa 1 Corinthians, anong pakikipag-isa ng liwanag at kadiliman? I'm sorry to say, mahirap. Mahirap, ngunit kailangan nating tayuhan. Dumaan din po ako diyan. Pero tinayuhan ko. You will be persecuted. Pero nasa liwanagan na kasi tayo Magkakaroon ng struggle. Anong pakikipag-isa ng di mananampalataya sa mananampalataya? Mahirap. Sila ang pakipag-isahin mo sa Panginoong Hesukristo. Amen? Who are they? No si Balasi. Who are they? Sila ang Diyos. Yung pinakakautangan natin ng loob, hindi tayo matutulungan nila. Ang Diyos ang makakatulong sa atin. Bakit? Mamamatay ka ba?
kapag hindi ka sumakay sa kanyang gusto? Di ba hindi ka naman maiimperno? Pero kapag hindi tayo sumakay sa gusto ng Diyos, yun, maiimperno tayo. Magagalit ang Diyos. Di ba? Pagpapalain ka ba kapag sumakay ka sa kagustuhan ng mundo? Hindi naman eh. Pagpapalain tayo, physically, spiritually, materially, emotionally, kapag sumakay tayo sa kalooban po ng Diyos. Amen? So, ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagbigay ng sukatan pagdating sa pagsunod sa salita ng Diyos. So, ano bang binigay ng Diyos na sukatan? Okay? Kinig po tayo. Lucas 11:27-28. At nangyari na nang sinabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyan sa inyo'y nagdala at ang dibdib sa iyong sinusuan. Sinong sinasabihan? Sino? Jesus Christ. Okay? Jesus Christ ang sinasabihan. Sabi kay Jesus Christ, mapalad ang sa iyong babaeng nagdala sa tiyan at sa iyong dibdib na sinusuhan. So, sinong tinutukoy naman po doon? Si Mary ang tinutukoy. Okay? Datapwat sinabi ni Jesus, oo, mapalad. Okay? Oo. Bagkos lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Ibig sabihin, kaya anong ibig sabihin? Dinisrespect ba niya si Mary? Hindi. Hindi niya dinisrespect. Mapalad, oo. Kaya lang daw, higit na mas mapalad yung nakikinig ng salita ng Diyos at ginaganap ito. Anong ibig sabihin? Sa pagsunod, higit na sundin natin ang salita ng Diyos kaysa ating nanay. Nakuha ninyo? Kasi salita ng Diyos. Sino bang nagbigay sa nanay natin? Ang Diyos. Higit pang sundin natin yung ating mga ang Diyos kaysa sa ating mga magulang pagdating sa pagsunod. Kasi ang Diyos, sabi ng salita po ng Diyos, huwag kang matakot sa pumapatay ng laman, ngunit matakot ka sa Diyos na pagkatapos patayin ang katawan, ay kaya niyang patayin ang kaluluwa sa impyerno. Si Jesus Christ ang nagsasalita. Amen? Ano pa? Ngunit siya ay sumagot at nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? Sino-sino ang aking mga kapatid? At inuunad niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad. At sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ang aking ina. So lahat po tayo ay member of the family of Jesus Christ if we do the will of the Father. Nakuha ninyo? Higit na pinangahalagahan ng Panginoon ang pakikinig at pagganap sa salita po ng Diyos. Higit na pinangahalagahan. Kaysa dun sa kapatid, kaysa dun sa ina. Pero sila, tumalima din naman sila kalaunan. Amen? Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo rito ay higit na mas importante ang pagsunod sa salita ng Diyos kaysa ating mga nanay, tatay, kapatid, kaibigan, o iba pang bagay dahil ang salita ng Diyos ay salita na nagbibigay buhay at nagbibigay sa atin ng mga at ang Diyos yung nagbigay sa atin ng ating mga nanay, tatay, kapatid, o mga kaibigan. Siya ang pinagmulan ng lahat, kaya bigyan natin ng higit na pansin ang Diyos. Okay? Higit nating bigyan ng pansin ang salita ng Diyos at ang pagsunod po sa Kanya. Mateo 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak ng babae ay hindi higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Let us love God more than anything else in this world. Bakit ang ginamit po ba ay ina at mga kapatid? O anak na babae at anak na lalaki? Bakit yun ang ginamit? Okay, bakit? Kasi ito yung pinapangahalagahan talaga ng tao minsan nang higit ka pa kaysa sa Diyos. Diba?
Hindi bali nang masaktan ako, wag lang masaktan yung mga anak ko. Hindi bali masaktan lang ako, wag lang anuhin yung tatay at nanay ko, di ba? Higit natin silang pinapangalagaan. Tama naman. Kaya lang, kapag higit pa sa Diyos, doon po, hindi po nagiging tama. Amen? Naunawahan po natin. Okay, malapit na po tayo, huwag kayong mag-alala. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, yung kalooban pa rin ng Ama ang pinaka-importante pagganap po nito. Dahil di lahat. Sa tingin nyo, ilan ang tumatawag ito sa mga oras na ito at nananalangin? Siguro sa Amerika, madaling araw. Ano ba oras doon? Sa Europe, sa Canada, madaling araw. Di ba? Ilan sa tingin ninyo ang gising kayo nananalangin, Panginoon, Panginoon? Di ba? Sabi ng Panginoon, hindi daw lahat po yun ay papasok sa kaharian ng langit. Sino yung papasok? Yun lamang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya ang Panginoong Hesukristo, siya mismo ay nagbigay ng sukatan pagdating sa pagsunod.